Magandang araw mga kababayan. Welcome back sa PH Pension Update. Kung ikaw ay bago pa lang dito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon upang maging updated sa mga balita at impormasyon ukol sa SSS, mga benepisyo at iba pang mahahalagang EC. Magandang araw mga kababayan. May malaking balita tungkol sa SSS pension, increase na siguradong magpapasaya sa ating mga senior citizens at mga pensioners. Pero totoo nga ba na ang mga benepisyong ito ay mas malaki kaysa sa 1,000 increase na ibinigay nung 220 kung ikaw ay umaasa sa iyong SSS pension? Huwag palampasin ang mga detalye na ibabahagi ko sa video na ito para alamin natin kung anong mga pagbabago ang mangyayari sa mga susunod na taon at kung paano ito makikinabang sa ating lahat. Simulan natin sa pamamagitan ang pagtalakay kung bakit kinakailangan ang pagbabago or adjustment sa pensyon ng mga SSS pensioners. Alam naman natin na ang ekonomiya ng Pilipinas ay patuloy na lumalaki ngunit ang presyo ng mga bilihin ay hindi humuhupa mula sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, kuryente, tubig hanggang sa mga medisina. Patuloy na tumataas ang presyo ng lahat ng ito. Para sa isang pensioner, malaking hamon ang makatawid sa buwan ng gastusin gamit ang limitadong pensyon. Kaya naman ang pagtaas ng SSS pension ay isa sa mga pinakamahalagang hakbang na kailangang isagawa ng gobyerno upang matulungan ang mga mahihirap, mga senior citizens at iba pang mga benepisyaro ng SSS na tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bilang bahagi ng kanilang mga plano, sinabi ng SSS na inireview nila ang posibilidad na magkaroon ng dagdag na pensyon mula 2025. Kung titingnan natin ng mga nakaraang taon, ang huling malaking pagtaas ng pensyon ay noong 2020 nang binigyan ng karagdagang page 0B ang mga pensioners. Sa kabila ng tulong na ibinibigay ng 1,000 na iyon, hindi pa rin sapat ito para makamit ang kasalukuyang pangangailangan ng mga pensioners. Dahil na rin sa tumataas na inflation rate at ang mga dagdag na gastos sa kalusugan, kung hindi na kayang tustusan ng iwawurang lahat ng pangangailangan ng mga senior citizens at iba pang mga benepisyaro. Sa mga balita na lumabas, may mga ulat na nagsasabing may plano ang SSS na magbigay ng mas mataas na increase sa pensyon mula 225. At may mga eksperto na nagsospini na nung falong increase mas parang umabot sa 2,000B. Kung titingnan natin ang mga detalye, ang 2,000 na ito ay magiging malaking tulong sa mga pensioners na patuloy na nahihirapan sa paghahanap buhay. Gayunpaman, ang tanong ay kung sapat ba ito para matugunan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Kung ang 2,000 increase ay mangyari, maaaring mapunan nito ang ilang bahagi ng mga gastos sa buwanang bayarin. Ngunit hindi pa rin nito lubos na matutugunan ang pangangailangan ang mga pensioners lalo na sa mga senior citizens na may mga chronic illnesses at pangangailang medical. Ang halaga na ng sanay mabilis ring nauubos, lalo na kung may mga malalaking gastusin sa ospital o gamot. Kahit na may mga proposals na nagsasabing magbigay ng 2,000 increase, hindi pa rin ito tiyak. Ang isang pangunahing faktor na kailangang isaalang-alang ay ang kalusugan ng sistema ng pondo ng SS. Ang SSS ay kumukuha ng kanilang pondo mula sa kontribusyon ng mga aktibong miyembro nito. Kaya't kailangan nilang tiyakin na may sapat na pondo upang magbigay ng karagdagang benepisyo sa mga kasalukuyang pensioners. Kung kulang ang pondo ng SSS, maring hindi nila magawa yung mga plano na ito o baka kailangan nilang magtakda ng mga limitasyon sa kung sino lang ang makikinabang sa mga increase na ito. Bukod sa pondo ng SS, ang inflation rate ay isa rin sa pinakamahalagang factor na kailangan isaalang-alang. Ang inflation ay isang pang-ekonomiyang phenomenon kung saan madalos tumatas ang presyo ng mga bilihin, habang ang halaga ng pera ay bumababa. Kaya naman kahit na may increase sa pension, ang epekto nito ay maaaring maging limitado kung ang inflation rate ay patuloy na tataas. Halimbawa, kung ang inflation rate ay patuloy na magtaas ng 5% bawat taon, ang diwang palit ng duty diyaw ay kakintiing mas palit si susunod na mga taon. Kaya't ang mga pensioners ay maaaring hindi pa rin makaramdam ng tunay na benepisyo mula sa increase dahil patuloy na tumataas ang kanilang mga gastusin. Gayun din, isa pang issue na kinakailangang pagtuunan ng pansin ay kung sino ang magiging kwalipikado para sa dagdag na pensyon. Sa nakaraan, ang mga increase ay ibinibigay sa lahat ng pensioners, ngunit may mga posibilidad na ang bagong increase ay maaring hindi maibigay sa lahat ng miyembro ng SS. Maaring yung mga pensioners na may mababang pensyon ang unang makikinabang at ang
mga may mas mataas na pensyon, ay hindi makakatanggap ng full increase. Bagamat ito ay may magandang layunin upang matulungan ang mga pinakangailangan. May mga tanong din kung paano pipiliin kung sino ang makikinabang at kung may mga magiging hindi. Makatarungang epekto ito sa iba pang mga pensioners. Habang ang SSS at ang gobyerno ay nagtutulungan upang matukoy ang pinakamainam na paraan para maipatupad ang pension increase na ito, importante rin na manatiling i-updated ang mga pensioners at ang publiko ukol sa mga developments na ito. Ang transparency sa mga proseso ay mahalaga upang masigurado na ang mga pensioners ay makikinaban ng at hindi magkakaroon ng problema sa pagkuha ng kanilang mga karampatang benepisyo. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakapunto na ating gustong iparating ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang sustainable at makatarungang sistema para sa lahat ng pensioners sa bansa. Hindi lang sapat ang magbigay ng isang simpleng increase, kailangan din ng SSS na tiyakin na ang mga adjustments na ito ay makikinabang lahat ng mga kwalipikadong Pilipino na umaasa sa kanilang pension. Hindi lamang ito tungkol sa mga numero, kundi tungkol din sa pagtulong sa ating mga kababayan na nagtaguyod ng kanilang nabuhay para sa bayan at ngayon ay umaasa na lang sa kanilang pensyon para mabuhay ng maayos. Sa kasalukuyan, hindi pa tiyak eksaktong halaga ang itataas sa pensyon, ngunit isang bagay ang sigurado. Kinakailangan din ang mga reformanart upang matulungan and bawing mga pensioners sa pagtugon sa mga tumataas na gastusin sa kanilang buhay. Patuloy nating susubaybayan ang mga updates mula sa SSC, gobyerno hinggil sa pondo at ang magiging epekto ng pension increase sa mga Pilipinong pensioners. Ngayon nais naming marinig ang inyong opinyon. Ano sa tingin ninyo ang tamang hakbang na dapat gawin ng SSS upang mas mapabuti ang pensyon ng mga pensioners? Dapat bang itaas pa ang pensyon mula hanggang 2,000 or baka may iba pang mas tamang solusyon na inyong naiisip? I-comment lang ang inyong mga saloobin sa ibaba at patuloy tayong magtulungan upang mabigay ng mas magaan na ibhay para sa ating mga senior citizens at mga beneficial. Charo ng SS, huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, click ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod na balita at impormasyon. Ngayon, salamat sa inyong panunod mga kababayan at mag-ingat tayong lahat muli. Salamat sa pagtangkilik sa Pilipinas, SSS News. Huwag kalimutang mag-subscribe at magbigay ng iyong feedback sa comment section. Hanggang sa muli.